through crypto, he transferred around 5 billion overseas. So it's not true that crypto is secure. I mean, it's anonymous. No, You're just able to he trace. got it from his people. So, Oh, okay. O sige nga, i-comment nyo nga ho sa baba kung iboboto nyo ng presidente itong si John Vic Remulla sa 2028. Kasi balita ho natin siya daw ho ang pinupustura ng administrasyon na tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. At napanood nyo ho yung ating intro mga kababayan. Nakita nyo ho nung sinabi niya na meron hong 5 bilyong piso sa crypto itong si Zaldico. Parang wala lang. Hindi pong, okay, meron siya 5 bilyon at alam nyo naman yung 5 bilyon na yan galing sa sambay ng Pilipino. Ano pang ginagawa nyo? Ano nang nangyari sa issue ni Zaldico? Okay na dahil medyo umuhupa na sitwasyon. Talagang mas mas dinig pa yung paggigipit nyo dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque kaysa dito kay Zaldico. Yung tipong kitang-kita ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to na mas gigil na gigil pa kayo doon sa mama na alam naman ng ating mga kababayan na talagang ginigipit lang si dating presidential spokesperson na Harry Roque kaysa dito kay Zaldico na naging appropriation chairperson nitong si Marcos Jr. at nitong si Martin Romualdez noong 19th Congress. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, sasalansanin ho natin itong interview nitong si John Vic Remulla dyan sa The Spokes na kung saan hinahanap-hanap natin itong si Attorney Trixie Cruz Angeles at itong si Congressman Mike Defensor. Kung Mike, ano na ho bang nangyari? Ba't wala na kayo sa The Spokes? Ba't itong si Lasierda na lang nandito? Ano pa to? Dilaw pa to sa pink di ba? Umpisa na ho natin. Interview ho nitong si John Vic Remulla dyan sa The Spokes. It's a rare opportunity for us to have you, especially in the morning. And hirap yung walang dyan sa umaga. At ang aga ni Secretary, Yes. no? Pinaunlakan tayo. So, we will Di naman natutulog yan go straight, medyo busy siya. Yes. Meron pa siyang isa, pupunta siya sa palasyo mamaya, We'd like to ask that busy. basically, you're the other side of the Remulla. Your brother is ombudsman and you are the DILG the secretary. better-looking side. By the way, let me just ask you. Ito talaga, Masaya bakit si John Vic Masaya itong si Edwin Lasierda, nakaharap niya itong si John Vic Remulla. Ano ba meron dito kay Edwin Lasierda? Pambihira talagang pagkakaharap niya mga taga-administrator makikita mo yung tuwa sa kanyang mukha, pero pagkakaharap niya diyan si Bello, by the way mamaya yung kay Bello naman sa mga susunod na araw pag-usapan natin yung interview nitong si Bello dito kay Edwin Lasierda. Na kung saan yung kulubot ang kanyang pagmumukha, tila bagang ayaw niyang makausap itong si Bello. Eto, tuloy natin. si Gilbert at saka si Boy, ibang mukha nyo. Hindi kayo mukha. Ano, pwede bang sabihin na mas gwapo siya? Gwapo Ito ba si Aileen? Ang dami niyang fans Namumula sa plant. Ito si ata si Aileen. We're 7 kids, 4 boys. Ano yun my boying looks is often mistaken. Tiyatong lagi kong anak sa labas Pero hindi. Ayun lang. Hoy, boying, binabanatan ka nito, Binabanatan ka nito, pwede mo imbestigahan to dyan sa ombudsman. Kapatid mo nga pala, sorry. Hindi lang kayo magkamuka. Baka yan si Boying pinaglihi sa sama ng loob. It's exactly like my grandfather in my mother's side. My other brother looks exactly like si Troy is a doctor. He looks like my grandfather on my father's side naman. Then Gilbert and I are kind of a mix. But I look more like my dad. But everybody concedes that you're the most handsome, di ba? I might concede that Ito si Lasierda, bakalita ka ba? Pambihira, Kagwapuhan ka dyan. Boying is the most intelligent. So it's okay. I can't have it all. Neither can he. And I'm sure he likes that as well, to be called the most intelligent among the siblings. Ano naman yun? Concede lahat naman dun. Diba? So, but we're now in the stage where I remember your brother mentioned December 15 may makukulong. And you prepared the cells already since October, Yes. right? And December 15 came and went. What's the status now? Si Ombudsman has a ethic in prosecuting cases that there is a reasonable certainty for conviction. Right. So hinihibay niya talaga lahat ng mga ebidensya para pagharap sa husgado. Talagang solid na yan. Sa kanya, basta iharap ko, convicted na yan. Makukonvict yan. So,
ang tanong natin ngayon, will we see anyone Convict na yan. Bakit hindi na-rap sa husgado itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung talagang matibay ang ebidensya, bakit hindi niya tinarabaho sa Pilipinas? Bakit kinidnap niyo pang magkapatid at pinadala dyan sa The Hague, Netherlands, di ba? Kidnapping ho yung nangyari kay Tatay Digo. Kung talagang malupit, intelligent yang intelihente o putapete. Dalawa ho yan mga kababayan. Pili na lang ho kayo sa dalawa. Pero sa atin, hindi ho intelligent yan si Boying Remulla. Isa lamang ho siyang oportunistang aso ni Marcos Jr. na umaasa pagkatapos ng kanyang amo, sila naman ang pupesto. getting incarcerated, detained by you, arrested by, Well, it's gonna by be you within this year? it's gonna be a busy 10 days. Wow. For Christmas. One, we're anticipating an atong ang arrest. It's been filed in 4 courts all over the Philippines. So the first one to give a warrant of arrest, we're gonna arrest him with 31 others. They've issued a warrant of arrest already? Not yet, but all issues are joined. All information have been filed. So And you expect tapos that na. before end of the year also? I think in the next 3 days, we're gonna get one warrant. So Wait, you're already for... O para dito kay Senator Jingo Estrada ha, at dito kay Senator Joel Villanueva, maganda-handa na ho kayo. Talagang aanuhin ho kayo nitong mga to, kakanain kayo nitong mga to. Especially ang former Senator Revilla. Bong Revilla. Isa pa yun. he knows. I don't think that's a big secret. O yan si Atong, isa pa rin yan. He has all these Oh, it lawyers. has been diba? announced few days. Yeah, he has all these lawyers there. Few So, weeks. kasi when issues are joined, di ba, attorney, sandali lang yan. Right, right. So issues are joined already. So we expect an arrest warrant of arrest for him any day now. Then we have, I think, 2 senators Ayan na. on the dock. Oh. na Are you at malapit liberty to disclose who they are? Alam naman na lahat kung sino yun. But Alam naman ng lahat, alam naman namin eh. Di ba? Para dito kay Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, maghanda-handa na kayo. Yung maleta nyo, mag-impake-impake na kayo. Dahil itong si Chis Escudero, dun sa huling privilege speech niya, pinuri niya na itong si Adik. So ibig sabihin, yung kung ano man ang kinakaharap niyang problema dyan sa Comelec o yung mga nag-donate sa kanya nung panahon ng kampanya, wala na yun. Ika nga, tapos na yun. the seemingly most guilty are already ready to be prosecuted. And not Sino si Marcos Jr.? Si Martin Romualdez? Parang hindi naman eh. Sino ba mas guilty dito? Sino ba pumirma ng budget? Sino ba ang nagpatawag kay Mena? Ay, nasaan na si Mena? Si Mena Pangandaman at yan si Adrian Bersamin. Kinumpirma nitong si Bernardo na talaga nagatid sila ng pera. Bakit hindi sila na... Kakagigil ka naman, John Vic. Bigay kita kay Palsis eh. prosecuted. I think they're ready. They're just making it perfect before they file it. Wow, so it's going to be 10 days, so it's going to extend beyond Christmas? Yes, then January we start with the congressman. I think we have 20 that are expected. Are these 20 congressmen what we call the congressmen, the contractors? There are some which are even even higher than that. They have ghost projects. Oh. They have Kung wala rin lang naman si Martin Romualdez at si Dong Gonzales diyan sa mga mga sinasabi ni John Vic na makukulong sa mga kontraktor rin. Wag na ibida sa amin yan. Mga pool guy lang yun eh. Mga sacrificial lang kumbaga. some of them are contractors. I don't know to what degree of consanguinity is necessary in the eyes of the ombudsman. We haven't talked about that. But the definite ones, I think there are 10 with direct financial links to the Discayas, to the Eric Yaps, to all these contractors. They may financial transactions sila bank to bank eh. So Si nakikita Saldico, sorry, Secretary Edwin. How about si Congressman Saldico? Do you have any leads already? So far, what is the For status? what we know, since his passport was cancelled, he's now in Portugal. And he has a Portuguese passport. So it's going to be quite difficult to... Yes, we're gonna use all avenues to bring him back here. And I understand Portuguese laws, they're very strict with extraditing their That's citizens. right. That's right. So, But their law is, if the law was committed prior to the acquisition of the passport,
then we have a chance. So you mean to say, based on your information, that he has only recently acquired Portuguese? No, for what we know, 10 years ago. Eh. So if that's the case, so you're going to, you will only be able to arrest him based on acts committed prior to acquiring Portuguese citizenship. Yes. And yes. you have basis You to do don't, that. only the ombudsman can be the one to say that. Okay. But the 10-year rule is the, what we're looking at. But at least at the very least, you already effected the serving of the warrant of arrest. Yes. And that can be also another basis for Another basis for the red the notice. arrest, No? yeah. And his passport has been cancelled, so his people, one is But in... does it really matter if his passport has already been cancelled Oh, since yes. he already has a Portuguese passport? Eventually, it will catch up with him. If he leaves Portugal in any way, he will be arrested. Okay. So parang pinaliit nyo na lang rin yung mundo niya. No? Yeah, he's what we call, he's a poor man with a lot of money. Because not Oh, poor man with a lot of money. all the money in the world that he has, what we know is that he, through crypto, he transferred around 5 billion overseas. Grabe, oh. So it's not true that crypto is secure. I mean, it's anonymous. No, You're just able to we trace. got it from his people. So, Oh, okay. Yeah. so you have not all the money in the world can solve this problem. So he's got crypto, 5 billion in crypto. 5 billion. Ay, That's big. Okay lang sana kung talagang sa kanya yun eh. Kaso pera na sambay ng Pilipino yun eh. Yung tipong pagka sinabi nitong si John Vic na meron siyang 5 billion sa crypto, parang wala lang yung, okay, meron siyang 5 billion sa crypto, eh ano nga yung gagawin natin? Kung ilinagay sa crypto yan, kasi kung pera mo talaga yan, anak ng tokwa, di mo lalagay sa crypto yan, di ba? Di mo itatago yan, na kung saan eh walang basta-basta makakakuha. Di ba? Hindi mo lalagay dyan yan. Bakit ipinarada sa crypto ni Zaldico ang 5 billion pesos na yan? May dahilan. Eh siyempre tayo naman ho dito, naging appropriation chairperson ka. Pinagbibintangan ka na ikaw ang mastermind at alam ko na hindi naman ikaw. Kung ako tatanungin, kung sinong pumirma ng budget at kung sino yung amo mo, sila dapat ang tanungin o questionin dito sa mga anomalya na to. Itong si John Vic, meron siya 5 billion. 5 billion. Kanino 5 billion yan? Hindi sa kanya yan. 5 billion yan na sambay ng Pilipino. Di ba? Ang daming iskandalong kinasasangkutan ng Zaldico na yan. Tignan nyo mga kababayan, itong kaibahan nun natin sa mga Italianista at Ensaymada. Ngayon nananahimik na ang sitwasyon dito kay Zaldico. Wala na, tapos na. Kahit binaboy ni Zaldico yung kanilang amo na si Marcos Jr., wala na, yarin lamang tahimik na siya. Tahimik na rin kami. Di ba, ganun yung mga Italianista at Ensaymada. Pero yung mga totoong ika nga ay talagang pinag-uusapan ng mga issue sa bansa na to. Yung wala tayong tatago dito. Di ba? Walang ika nga pagka-issue niyan kay Marcos Jr., issue na kay Duterte o kung kanino pa man, dapat meron dyan, hindi natin pwedeng pa. Hindi forget. Nagsalita si Zaldico na tinuro niya si Marcos Jr., tinuro niya si Martin Romualdez, ox na tayo, ganun-ganun na lang, hindi pwede yon. Kailangang managot ni Zaldico. Ngayon, paano siya mananagot? Dapat ang pamahalaan talagang trabahuhin nila kung paano yung mga nandito na sa Pilipinas, paano natin mababawi yan. Pero huwag mo nang pauwiin si Zaldi. Ano yung mga kailangan bawiin, paano yung lahat ng pwedeng kunin dito sa mama na to, ibalita nyo sa amin. Kung nakapagtago yan ng 5 billion sa crypto, malamang sa malamang, meron pa sa Pilipinas yan. O baka sa bagay, no, kung makukuha din nila, makukuha ng administrasyon na to, sa kanila yun. Kaya nga yun sa DOJ, mereng-meri ang Christmas nila. Balita ko natin, meron daw hong 40 million na isinuoli na naman. Pagkatapos ng 110 million kay Alcantara, ngayon 40 million. Talagang mereng-meri ang Christmas noong mga tao dyan sa DOJ, palakpakan. Diba? At alam naman natin kung saan galing yung pera na yan. Kaya kung sakaling ibulsa yan ng kung sino man, ngayong mga panahon na to, wala ho silang kaibahan dito kay Zaldico. Pesos. Maybe in the range of $100 million is abroad. Yeah. That's about it. No? Yeah, how about the other personalities such as Cassandra Ong, Dennis Cunanan? Cassandra Ong Wala yan. Ba't mo tinatanong yan? Ang baduy naman itong... Ang baduy mo. is in China. And From Zaldico, punta tayo dito sa Pogo kay Cassandra Leong. Ganon? Ang baduy mo magtanong. as you know, it's almost impossible to Right. repatriate someone from China.
Dennis Cunanan, I have no solid information. Si Cesar X. Bedeventura is in New York. We're just waiting to have his passport canceled and then we're gonna arrest him. We already made contact with our counterparts there. And also, of course, Harry Roque. Yeah. Harry Roque, yes. I think his passport's been canceled. Yes, I think it has he's gonna been apply canceled. he's gonna put a red notice. Curious lang, Secretary Remulla. when you have fugitives abroad, how do you monitor them? Do you ask for the assistance of Interpol? If Of course. Is that prior to? Do you ask assistance only after they are able to get a red notice from them? It depends on the relations that you have with your counterpart countries. Okay. But do we have, do we also have like a police, Philippine police in other countries? Not or- all. Not some have liaisons, police liaisons, but not all countries. But if you have great relations with them, you can have them tracked where they are. So they can do that. Like with the US, they will And at track present, everyone. are you at liberty to say which countries do we have a good relationship with? Portuguese, for example. Portugal, no, because of their laws. But all the other countries in the EU, the US has been a very, very valuable ally. Yes. Australia has been a very valuable ally. Even Japan. So it's very hard to hide in this world now. In this day and age, it's very, very difficult. Social media and all. Yeah. no? But given the fact that we do not have extradition treaties in most of the countries that they're in, how do you intend to effect the arrest without going through the extradition process? It is a game of cat and mouse. They make a mistake, we pounce on them. Otherwise, they'll stay in their little hole, hiding. But the good news is that the legal theory that is going to be applied to them is that there will be civil forfeiture of all their assets. Civil forfeiture Forfeiture. of their assets. Of their So you're going to Pero para dito kay Saldi ko, hindi pa nawala yung galit namin sa'yo. Nabawasan lang. Ang problema dito, nanahimik ka na eh. Natapos na bycam. Pwede mo naman ikwento sa amin kung ano pa yung mga kabalbalan na nasaksihan mo sa bycam nung ikaw pang appropriation chairperson. Ang dami mong ikwento sa amin, dami mong ichichismis, nanahimik kang walang yaka, di ba? O ano bang nangyari? Nagkaroon na ba ng deal? Anong nangyari dito kay attorney, anong nga pangalan ng abogado nitong si Saldi ko? Di na rin na kita naririnig ngayon. Oh, si Amena Pangandaman, si Adrian Bersamin, itong si Try G. Bolivar, wala. Sino naririnig natin? Dalawang senador, mga walang kwenta yan. Gusto namin yung big fish, yung nasa Malacanang. Mga dilis at sapsap lang yan. Ngayon, kung itong si Jinggoy at itong si Joel, meron talagang problema, panagutan nila yan. Pero hindi sila ang mastermind dito at hindi si Saldi ko ang mastermind dito. Tapos ang usapan. you're going to somehow attach or grab Yes. all their Masyado ko kasing obvious eh. Masyadong obvious. Noong panahon, yung mga mainstream media na yan, nung hindi pa nagsasalita si Saldi ko, maya't maya, asan na si Saldi ko? Asan na si Saldi ko? Diba ganito si Saldi ko? Dapat si Saldi ko, puro lang Saldi ko. Noon, nung nagsalita si Saldi ko at tinuro niya na si Marcos Jr., nung pinahupa nila si sitwasyon, di na nila hinahanap si Saldi ko. Dalawang senador. Diba? Wala na. All their assets here, all their assets there. So they're preparing the motions already. I think we are going to get in possession of the 2 houses in Forbes Park. whose house is this? Or Zaldico, yeah, his Midas Hotel, his Misivis Bay. All of that will be under civil Notwithstanding that they're all in the name of corporations, there's a forfeiture. separate- We found already the web, and it's all linked to him. So in other words, you're going to pierce the So veil of it's corporate legally- entity. Yes. You have legal basis already. The ombudsman has that power, Okay. and it Yung masibis, nakakonekta din kay Saldi ko. Ginagamit yun ng amo ko eh. Ginagamit nila yun eh. O ano problema ngayon PH kung ginagamit yun? Ibig sabihin una pa lang, alam nyo na kay Saldi ko yan, hindi kay masibis. Alam nyo na mayroong problema si Saldi ko sa dami-dami niyang mga eroplano. Pero ginawa pa rin appropriation chairperson itong si Marcos Jr. Sa bagay, tumulong nga naman pala siya nung panahon ng kampanya. Yung mga air asset niya, pinagamit niya dito kay Bangag, di ba? Nung mga panahon na yun. pierced it already, and they found the connections, even from the ICC, the ICI. ICI, Nakita yes. na nila. Kung saan yun. Secretary, the way I understand it, pag ICC surrender, there should be state cooperation. And Yes. in the past, si President BBM has always say na, we're not already an ICC, we will not cooperate, no? Pero biglang nagbago yon with the
with the arrest of PRRD and now Senator Bato de la Rosa. What's the difference between the extradition? I understand, I'm not a lawyer. Iba but- kasi ang Interpol, iba yung, they course it through Interpol, so they course it to the police. So that's a different matter. If they course it to the Department of Justice, that's another process in itself. But Because there should be Patango-tango, kahit na alam niyang ginagago siya nitong si John Vic Remulla, patango-tango, okay yan. Paborable sa naratibo ng mga dilaw yan, di ba? Ano daw, pinadaan daw sa Interpol, kaya hindi yun ICC. Mga siraulo! Anak ng towa, ICC, Interpol, ICC, X. Papasok sa Interpol, pwede mo sabihin X. Walang jurisdiction sa amin yan. Pero hindi. ICC, Interpol, dahil nga si dati Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato, pasukin nyo yan. Interpol yan, dapat yan. Kailangan natin magpag-cooperate. Hindi naman ICC yan, Interpol yan. Mga loko-loko, linoloko nyo sambay ng Pilipino. At ito naman si Edwin Lacierda, patango-tango lang. Kahit alam mo siyang ginagago siya nitong si John Vic Remulla. There should be a court ruling, domestic, di ba? Now the Supreme Court has already laid down the grounds. But those guys are just for extradition, di ba? Yes, yes. When it comes ICC is when it comes to different, ICC is not a state, and therefore they're not bound by the extradition They're not rules. bound by the extradition rules. So, well, but it's only been clear now. So we will cross the bridge when we get there. Actually, yung warrant of arrest kay Senator Bato until now is hearsay as far as we are concerned. Yeah. We haven't seen the actual copy. No, but wait, your brother mentioned that he has Grabe naman yan mga Remulla na yan. Napaka. Sinabi na nga ng kapatid mo eh. Meron. Kapatid mo siya ngayon, hearsay pa. He's seen the copy. He said that he's seen the But you have original not copy. seen it, I've no. not seen it. I've not seen So it. assuming that you have, it's not a valid way of serving. Yes, it's unless it's an official transmission, I cannot consider it. Because to that point, no, I understand the process is that it has to go through the court and at the same time DFA. Yes. No, before It is. It can you get a either go copy. through DFA, DOJ, and then the Center for Transnational Crimes. But I've heard your undersecretary saying that you've been tracking Oh, yeah. It's not the difficult to track whereabouts, people, the whereabouts of Yeah. Senator Bato. Aren't it, well, for lack of better word, isn't it like sort of a violation of his privacy, or he's still a sitting senator and we don't have an ICC warrant yet? Hindi naman diba? kami electronic tracking. Chismoso lang ng mga tao talaga sa Pilipinas. Puro marites yan eh. Tatawag na lang sila, hindi dito. Wala pang warrant of arrest, tumakbo na si Bato eh. No, pero ibig ko sabihin, yeah, but that's Bato. But I'm saying, Ikaw, Lacierda, tanongin kita kung meron ng nasampulan kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte tapos merong lumabas na issue na sinasabi nung isang siraulo na merong ganito ganyan. Di ka ba tatakbo? Alam mo na mga siraulo yung mga nasa pamahalaan? Talaga. Kaya hindi ka nawawala dyan sa The Spokes, Lacierda, kasi nga yan ang mga gusto nila dyan sa The Spokes, yung mga mga dilawan at pinklawan. Pero yung uri nitong si Kong Mike Defensor at nitong si Trixie Cruz Angeles, di na natin nakikita ano na nangyari. Yung aling nasa gitna, hindi namin kilala yan. I'm asking as a DILG secretary, no, because syempre official yun. And when you say that, it becomes a Bahala nga kayo dyan, dito na lang ako kay Mangga. Dito kay Mangga, bahala kayo dyan. Kung sila Sierda na lang pakikinggan ko, dilaw pa sa pink yan, may wag na lang. Paminsan-minsan, Brad, huwag kayo masyadong magpahalata. Yung tipong wag nyo naman masyadong ipakita na napaka one-sided ng mga pagka nag-interview kayo, meron kayong inimbitahan. Yung tipong kahit paano sundutin mo naman, paano yun sir? Hindi naman sa atin yung ICC na yan. Yung tipong maglabas ka ng mga ganong kahit pahapyaw lang, kahit sabihan mo na si John Vic, Sek, kukontrahin kita ng konti pero pang optics lang yun para pakita natin na kahit paano yung mga anchor dito sa The Spokes hindi kami mga aso ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Hindi namin hindi natin pinagtutulong-tulungan ng mga Duterte. Yan! Dapat ginanon mo eh. May inaring utak nitong si Edwin Lacierda eh. Dapat gumanon ka. Spokes, Sek, dapat ganito Ganito muna gawin natin. Para hindi tayo mapagsabihan na masyado kaming one-sided dito sa programa na to na tinanggal yung mga hindi na natin nakikita. Nandiyan pa ba? Wala na. Hindi natin alam. Pero pagkakaano natin, ilang episode na, wala na yang si Kong Mike Defensor at yang si Attorney Trixie, siguro
kumagasong tayo na wala na sila, okay lang kasi wala na tinanggal na ilang episode na yung Ali nasa gitna, di na natin kilala Sino ba yan, di ba? Kahit pa paano, yung tipo kahit yung gawa-gawa lang na kumukontra kayo, pakita nyo. Game. Official as a DILG. He's never said anything. Sorry. Wala na pala tong sila Sierda. Walang kwenta yan. Dito na ho tayo. Di ba? Masyadong bias, one-sided. Yung tipong masyadong pinapakita dyan sa spokes na yan na anti-Duterte kayo Dapat the spokes anti-Duterte ilagay nyo dyan. Mga walang yaka kayo, mga inayupa kayo. Dito tayo. Sa ating bansa, mula sa magsasaka, sa mahihirap. Dito tayo. Ito. Sen Aimee. Binara ang budget para sa rehabilitation ng tourism. Hindi magandang investment. Ano ba't kaya hindi magandang investment? Ito talagang si Senator Amy Marcos Dito na lang ho pala tayo sa interview nitong si Congressman Leviste dyan sa DZAR 1026 News. Sir, ano na po ang inyo pong mga observations? Patuloy po ngayon ang diskusyon sa Bicameral Conference Committee ng 2026 Proposed National Budget. Ang deadlock ngayon ay tungkol sa presyo ng mga proyekto sa DPWH na ating unang na-bring up actually sa Kongreso noong September pa, at sinasabi ng DPWH na wala daw silang panahon para i-recompute ang mga mas mababang mga presyo, pero sa totoo lang po, ang dahilan na hindi po nila nare-revisa ang mga presyo dahil syempre maraming mga may ayaw din na bumaba ang mga presyo. Pero umaasa tayo na pagkatapos nito, dahil nakatutok ang publiko ngayon, mapapaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH. Sir, para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba itong sinasabi at pinagtatalunan ngayon na construction materials price data? Dumaan po ito sa pagsusuri ng House of Representatives. Opo, ang DPWH mismo ay umamin na up to 50% daw overpriced ang mga projects, at ang savings kung gamitin ang mas mababang presyo ay 45 billion pesos. Sa tingin ko, dapat mas mababa pa nga ang presyo kaysa sa yung binibigay nila. Pero kahit na 45 billion pesos ang overpriced, napakalaki naman ng halaga nito. At alam naman natin na may mga kickback sa DPWH. Kaya kung maipasa ang budget na may 45 billion peso discount, ibig sabihin, yan yung mawawala sa mga kickbacks. Kaya importante siguro na hindi maaprubahan ang budget na hindi bawasan ang presyo ng mga proyektong ito. Opo, tsaka sir, di ba na-approve na ito ng DPWH, tapos biglang kabig, dun yung red flag sa taong bayan Tingin mo sir? Tama, ang paliwanag daw nila ay kailangan nilang aralin ng mas mabuti kasi iba-iba daw ang presyo ng asfalto sa iba-ibang mga probinsya. Sabi nila, tama naman na 60 billion dapat ang total savings sa buong bansa, pero baka masyadong malaki ang binawasan sa ilang mga probinsya, masyadong maliit naman ang binawasan sa ibang mga probinsya. Alam naman po natin na hindi yan totoo dahil ang sabi ay 40% lang daw ng proyekto ay ang tunay na cost ng mga kontrata at 60% ay napupunta sa kita. Kaya kahit na over ang discount sa proyekto, may malaki pa namang margin. Pero mainit po ang talakayan ngayon kung ilulusot ang mas mababang presyo sa DPWH o hindi. So we've identified the problem, yung deadlock na source po ng bahagi ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ano po yung solution po bilang nakikita niyo sir na polisiya? I think they will probably agree on some midpoint, but to me, even if the full discount is given, kulang pa kasi ang mga testimonya nga sa mga DPWH hearings ay mga 25% ang mga kickback on average. Kung ang ibinaba so far ay 10% lang at gustong gawing 5% na lang, ibig sabihin may 20% pa na matitira. Kaya ang isang panukalo naman namin ay bantayan ang bidding ng mga proyekto. At kung ang lumalabas ay kung 100 pesos yung budget para sa contract at puro 99 o 98 lang ang bid sa 100 pesos, ibig sabihin nagkaroon ng lutuan ng bidding at dapat ipa-rebid ang mga contracts. Kung gusto natin talagang ibaba ang presyo ng mga DPWH contracts, marami pong mga paraan. Pero nasa DPWH na lang po
kung tunay nilang gustong ipababa ang mga presyo o kung hanggang announcement na lang na ibababa ang presyo pero walang dinideliver na tunay na savings in the end. So tingnan natin kung ano ang magiging kalabasan sa mga susunod na mga buwan. Pag na-bid out itong mga proyekto. Apo, Your Honor, hindi pa po kasi tapos yung issue sa flood control. Actually, naghahanap pa tayo ng matinding hustisya, no? Na sa issue na yan. Here comes 2026 budget. Inaasahan po ng tao na nadala na ang administrasyon sa issue ng korupsyon. Pero ito na naman. Walang kadala-dala. Ika nga ng mga nagkukomento ngayon sa ating palatuntunan. Well, ang nangyari po, nung Oktubre, sinabi nila na ibababa ang presyo. Tapos ngayong Desyembre, sinasabi nila na baka hindi kayang ibaba ganyan kalaki muna. Ang farm to market roads din ay dinagdagan din ng budget sa BICAM. Naging 33 billion na nanggaling sa savings naman mula sa flood control. Kaya ang lumalabas, hindi na wala ang korupsyon sa budget. Inilipat lang, in that case, to farm to market roads na actually may kasing laking kickback kaysa sa flood control. Kaya siguro ang takeaway natin dito ay konti lang ang nagbago pagkatapos ng lahat ng mga kontrobersiya sa flood control. Opo. Diba dapat careful, no, ang administration sa ganitong mga programa dahil hindi pa tapos yung naunang anomalya eh. Dapat i-earn nila muli yung trust ng taong bayan sa pamamagitan ng transparent na mga programa o proyekto ng government. Some would say na malabo na magkaroon ng malinis na 2026 budget. As a legislator, sir, ano tingin mo dyan? I think the fact that the public has moved on from the issue in some respects and is focused now, of course, on the holidays has given the people who want to benefit from the national budget some more leeway to try and bring back some of the pork barrel that was promised to be taken away. And the other thing is there was a promise to file cases, if not arrest, some of the perpetrators on these DPWH projects by December 15. And in fact, parang nalimutan na rin kasi ng ibang mga tao na siguro mga Pasko may mas magagandang mga balita. Pero sir, sinabi po ng 2026, sir, malam din po kayo sa ekonomiya. Totoo ba ito, sir, na claim? Yun po ay kalokohan. Unang-una dahil hindi naman lumilikha ng yaman ang mga DPWH projects kasi ang buwis ng taong bayan lang din naman po ang nagpopondo sa mga proyektong ito. Tapos, sabi ko kanina na 40% lang ng contract price ay napupunta sa proyekto. Yung 60% ay kita ng mga contractor at yung mga proponent. Tapos, ibang mga bansa, kaya siguro ang piso sa dolyar ay humihina dahil maraming mga naglalabas ng pera ngayon. At kaya, humihina din ang ating ekonomiya. Ang ibig sabihin po nito ay ang mga DPWH projects ay hindi tumutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. In fact, dahil sa korupsyon, umihina pa ang ating ekonomiya. Kaya kung walang projects ng DPWH, pero mabawasan na lang ang utang at ang buwis sa taong bayan, sa tingin ko, in that case, lalong lalakas ang ating ekonomiya. Pero kung meron man, pero bawasan ang presyo dahil sa scrutiny ng publiko, syempre mas maganda naman na may infrastruktura sa ating bansa. Pero hindi natin dapat tanggapin ang paliwanag na kailangan nating aprubahan ang budget kahit may korupsyon dahil hindi po ito kailangan ng ekonomiya. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. May pagkakahalintulad po ba yung 2025 sa 2026 sa budget po? Actually, mas malaki ang 2026 budget kaysa sa 2025. 6.7 trillion na ngayon kaysa sa yung dating, I believe, 6.3 trillion. Pero yung capital outlay ay halos pareho. Ang lumaki po ay ibang expenses kasama na rin ang interest. Kasi habang lumalaki ang ating utang, lumalaki din ang binabayad natin taon-taon sa interest. Pero in total, yung pork barrel sa 2026 budget ay kasing laki ng pork barrel sa 2025. Yung nangyari na lang po, yung 255 billion of flood control planned for 2026, pagkatapos ng kontrobersiya ay inilipat sa farm-to-market roads, sa ang tinatawagan ngayong health pork barrel na MAIP funds,
sa iba pang klaseng mga bagong ayuda at sa pagbabalik di umano ng inilipat na pondo galing sa PhilHealth na ginamit naman sa mga unprogrammed appropriations na napunta din naman po sa mga flood control projects. Kaya I would say yung 2026 budget ay may kasing daming pork barrel sa 2025. Opo, iba-ibang proyekto lang. Halimbawa, kung dati ang pinagtuunan ng pansin ay yung mga flood control, ngayon inilipat naman sa ibang klase ng proyekto. Pero still, same pa rin yung parang masasabi nating modus. Opo, at ang nabanggit ko kanina na isa ay ang farm-to-market roads under Department of Agriculture na nung una 16 billion naging 33 billion. Pero ang isang gusto ko din pong i-emphasize ay ang pinakamalaking bahagi ng DPWH budget ever since, syempre, ay mga roads. At kasing laki ang mga kickbacks sa mga road projects. Ang DPWH po mismo ang umamin na 50% overpriced ang mga asphalt overlay. Ang asphalt overlay po kasi madaling bayain dahil ginagawang mas manipis ang asfalto. Tapos kung substandard naman, hindi naman tulad ng flood control na mababaha ang isang bayan. Ang kailangan na lang po, asphaltohin ulit. Kaya paulit-ulit na lang po ang pag-asphalto ng ilang mga highways natin. Sa aking sariling distrito, nakita ko ang isang asphalt overlay project ay premieryo ng DPWH sa halaga ng 101.5 million pesos per kilometer na ayon po sa mga engineers ay dapat less than 50 million pesos per kilometer. At nung sinuri namin ng DPWH ang presyo ng asphalt overlay sa aking distrito for the 2026 budget, sila mismo ang nagbigay ng presyo na 50 million na lang per kilometer ang proyektong ito. Kaya ang ginawa ko sa aking distrito, kahit na sa buong bansa tinatalakay pa kung ano ang magiging bagong presyo ng asfalto, kusang ibinaba ko na lang po ang presyo ng asfalto sa DPWH budget sa aking distrito. At sana ito po ay magiging patunay na sa buong bansa talagang overpriced. Sabihin natin po, 100% overpriced ang asfalto sa buong bansa at ang halaga ng asfalto sa DPWH budget ay mas malaki kaysa sa flood control. Ibig sabihin po, wala ng flood control pero nandyan po ang corruption kasi ang laki pa rin sa asfalto at sa iba pang mga road projects. Opo, marami pong bansa na tinitingala pagdating po dito sa mga kagaya nito, sa mga kalsada po, Congressman. Ito po bang pag-aasfalto, paggagawa po ng kalsada natin sa ganyang presyo na nabanggit nyo po na hindi overpriced, tsaka doon sa overpriced, kung ihahambing nyo po sa ibang bansa, talagang pulidong-pulido na ba ito at magtatagal ito ng na hindi na paulit-ulit po yung same project sa halos kada taon na kinakailangan budget po? Baka ang inyong viewers sa ibang mga bansa ay pwede magsabi na mahal din naman ang presyo ng mga infrastructure projects sa ibang mga bansa. Ang pagkakaiba po ang quality. Baka pang matagalan ang mga asphalt roads sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, paulit-ulit, kaya ang lumalabas every few years kailangan ulitin. Diyan po natin masasabi na malaki ang ginagastos natin over the lifetime of the road. Opo, dun sa 2025 budget po sa ngayong taon, kinwestiyon na po ito sa Korte Suprema. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga na maglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema? Inline na rin po dito po sa 2026 budget na maaring magkahalintulad yung modus or sistema ng pagbabudget po natin po, Congressman. Thank you for bringing that up kasi parang nalimutan na rin ng tao sa daming mga kontrobersiya na just last week, nagdesisyon ng Korte Suprema na mali ang paglipat ng PhilHealth funds para sa unprogrammed appropriations na hindi ito inaamin pero gusto ko pong linawin ito sa inyong show. Yung unprogrammed appropriations ginamit para sa DPWH projects na ang karamihan ay flood control. Yung pera sa PhilHealth, imbes na ginamit sa kalusugan, ay ginamit sa flood control. At ang mga contractor ay hanggang ngayon binabayaran pa gamit ng pondong inilipat na ito at imbes na ibalik yung pera, kasama sa 2026 budget, yung 60 billion pesos na pambayad sa nilipat nga sa PhilHealth. Kaya doon din po ako nalulungkot na parang they're getting away with having misappropriated the PhilHealth funds
But I think there's people who are planning to file further cases on the individuals who were part of the conspiracy to transfer PhilHealth funds for flood control. Opo. Sa same po na desisyon ng Korte Suprema doon sa PhilHealth funds po, Congressman, may ilan po na nagpahayag ng opinion ng mga associate justices at nagsasabing mali yung paglalaan or pagpapataas ng budget doon sa ni-request. Kumbaga, nag-request ang presidente or yung executive ng ganitong halaga, mali daw po na taasan pa ito. Ang pwede lang, it's either panatili ang request o di kaya bawasan. Marami pong may nagsasabi na unconstitutional po itong ganito. Kayo po, bilang parte po ng Kongreso, sumasang-ayon po ba kayo dito po? Though wala pang definite talaga na desisyon ang Korte Suprema ukol dito, di ko alam kung meron bang nag-question kung pwede bang dagdagan ng sobra-sobra sa hinihiling ng executive para sa mga project po or sa budget natin sa kada taon. Definitely mali, at I think ang consensus naman sa ngayon ay mali ang paglipat ng PhilHealth funds dahil ito po ay para sa PhilHealth members at pinondohan din ng sin tax law na nakalagay sa batas dapat mapunta lang sa PhilHealth. Kaya ang nakakalungkot po ay parang dahil sa desisyon move on na tayo pero wala pang napanagot sa maling ginawa nila. At ang muling gusto kong linawin po ay hindi totoo ang sinasabi nila na yung PhilHealth funds ay ginamit para sa ibang mga healthcare services, malinex, at yung pera ay ginagamit hanggang ngayon sa mga DPWH projects kasi hindi pa natapos ang mga proyektong ito. Sa sarili kong distrito, meron pong mga DPWH projects na based on the documents ay pinondohan ng PhilHealth funds. At ang isa din sana sa mga pwedeng gawin ngayon ay ibalik yung pera na binayad sa mga contractors sa mga PhilHealth funded projects para hindi ang taong bayan sa 2026 budget ang magbabayad sa 60 billion pesos na ito. Approve. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo tapusin yung interview na yan, itong si Congressman Libiste, punta lang ho kayo dyan sa DCAR 1026 News. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.